Kasama ko po ngayon si Ma'am Jacqueline Cabuyadaw na mula pa Isabela. Saan po sa Isabela? Ramon, sir. Humingi po siya ng tulong para makausap ang mister na OFW. Bigla na lang daw itong hindi nagparamdam at hindi na nagbibigay ng tamang sustento. Ang pangalan po ni Sir ay si Don Darwin Cabuyadaw. Don Darwin Cabuyado. Nasaan po ngayon si Sir Don? Nasa Israel po, caregiver po siya. Ilan po anak niyo, ma'am? Isa po, magna 9 years old, sir. Hindi na po siya nagbibigay ng suporta. January 1 po, nagbigay pa po siya ng 60,000. Bali, pinang-fully paid ko na po agad sa motor kasi iniwan na nga po niya kami. Pero nag-antay po ako ng February 1 pero wala po. Teka muna, ba't ko kayo iniwan? Sabi po niya, mas malaga daw po yung pamilya niya. Sabi ko sa kanya, ano ba talaga ang mas priority mo sa buhay mo? Kami ng bata o yung mga kapatid mo at tatay mo? Okay. Pero that time, kami po yung pinili. Tinakwil po siya ng pamilya niya. Alright. Tapos nung tinakwil po siya ng pamilya ng January 1, wala po siyang na-receive na kahit isang message from kapatid ng Happy New Year. January 4 po, nag-message na lang siya bigla. Umuwi ka na sa pamilya mo. Mahalaga sa akin ang pamilya ko, mga kapatid ko kaysa sa inyo. November 2016 po, pumunta ako ng Hong Kong. December, nagkaroon po siya ng babae. Pero binaliwala ko po kasi by process na po yung papel niya pa Israel kasi tito ko po ang kumuha sa kanya. Ako po Okay. yung gumastos sa kanya, pag-process po niya papuntang Manila, lahat-lahat. Tapos ngayon po, lumaki po agad ang ulo, iiwan kami ng bata porque siya po yung kumikita at nagpapalamon sa amin. Hindi siya marunong tumanaw sa Tapos pinanggalingan. sabi po ng pamilya niya, i-divorce mo na yan para walang habol. Wala pong divorce dito. Yun po ang sabi Pilipinas, nila. meron po Tapos annulment, pero mahabang proseso sabi po, po yun. ng pamilya niya, sir, 8 kayong magkakapatid, kahit mawalang isa, may 7 ka pang kapatid ng asawa na papalitan. Sir Don, magandang tanghali sa iyo. Hello, sir. Kasi po, kung totoo itong sinasabi niya, mali nga po yung inyong klaseng pag-iisip na mas mahalaga ang iyong mga kapatid kaysa sa iyong anak. Kasi po, ayaw ko po kasi mamili dun sa dalawa eh. Pamilya ko tsaka siya eh. Ayaw ko po mamili. Kasi nahihirapan din po ako sa trabaho ko, sir. Kasi gusto niya, mag-focus lang ako sa kanya. Kailangan ng tulong yung kapatid ko na nag-aaral. Ayaw ko naman po yung ganun. Maganda po yung tumutulong sa kamag-anak. Ako rin, sir, tumutulong ako sa kamag-anak. Pero, sir, dapat unahin natin yung pamilya natin. Ngayon, sir, kung meron tayong extra money, then that's the time na tutulong tayo sa mga kamag-anak natin. Sir, remember, karamihan sa mga dahilan ng pag-iwalay ng mag-asawa ay number 1, pakikialam ng mga kamag-anak, and number 2 ay pera. Sir, Hindi mahal mo po, bang anak mo, Hindi po. sir? Mahal na mahal, sir. Mrs., mahal na mahal niya palang anak mo. Opo, Ninyo. sir. Alam ko naman po yun, sir. Ang problema nga lang po sa pangingialam ng pamilya niya, pinagtutulakan nga po nila na kami ang iwan para sila po yung piliin ng asawa ko. Sir, totoo ba yun, sir? Sinabihan ka ng Hindi, sir. pamilya mo na itakwil na itong misis mo? Sa feeling ko po kasi parang ganun po na, parang hindi po na kasi ako pinakon ng kapatid ko. Kasi po, dun sa wifi, pinagkait niya yung wifi, yung password. Kami lang yung may wifi doon. Yung mga kapatid ko, kinukuha yung password, parang ayaw pa niya ibigay. Di ba yung about sa wifi na problemang yan? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin kasi hindi kami okay ng pamilya mo, di ba? Sabi mo sa akin, kapatid mo ang lalapit sa akin. Dahil hindi ako pwedeng pumunta sa mansyon nyo, di ba? Di, Sabi sir, mo sa akin na okay, siya ang okay, lalapit, tapos okay anong na, ginawa sir. mo sa akin? Minura-mura mo ako? Hindi kita minura-mura, huwag kang magsalita ng ikaw ngayon mura ng mura. Kasi Sinabi nga, mo puro pa ka nakikinig sa panunulsol ng pamilya mo, lahat-lahat. So, ma'am, anong gusto niyo mangyari? Yun lang, sir. Yung kung talagang ayaw na po niya kasi trinay ko na po makipag-ayos talaga, Okay. sir. Sir, ang sabi po ni Mrs., kung ayaw mo na raw, okay lang, tama? Basta't yung anak, sir, huwag kalimutang sustentuhan. Oo, sir. Ang problema dun, sir. Akong dun. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko, sir. Kailan ba huli nagpadala si Mr.? February 18, sir. February 18. 6,000 po. Ang sahod po niya umaabot ng 80,000 po. Oh, sir, teka muna. February 18, ang pinadala mo ay 6,000. 80,000 po yung sahod. Hindi po sa 80,000, sir. Kasi po, bago pa lang po ako ngayon sa trabaho ko, sir. Magkano po sahod niyo, Kasi sir? po, bago, nasa ako lang po, 4,500 po yung minimum dito sa Israel. Mga magkano, sir, approximately? Nasa 70 plus ganun, sir. Ganon pa rin, sir. Malapit pa rin sa 80,000. Tapos ngayon, sir, ang binibigay mo lang sa anak mo ay 6,000. Ang layo po, sir. Ngayon lang din po ako nagkatrabaho, kaya po yung maliit muna. Sir, kasi, ang sinasahod mo is 70,000 a month. Ngayon, ang binibigay mo lang sa anak mo is 6,000. Hindi ata yan ay bumabalanse na para maging patas po sa iyong anak. Okay lang yan, sir, tumulong sa pamilya. Pero, sir, like I said already, unahin mo muna yung anak mo. sir, unahin ko na po yung anak ko. Sige po, yung tama pong suporta para sa bata. Opo. Dahil kapag hindi, sir, Opo. pupunta kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong sa sitwasyon ni ma'am nang sagay makakuha siya ng tamang sustento para sa anak niya, sa iyo. Opo, sir. Pero ma'am, meron ba kayong ebidensya na talagang yung mga kamag-anak na nakikialam bukod dun sa nag-usap lang kayo ng diretsyon at sinabi niya mas mahal ko yung kamag-anak? Meron talaga, sir. Po ako listahan. Simula dumating po ako sa every time na nagbibigay sa pamilya yan, nakalista po lahat. Meron Magkano po, po binibigay niya? Halimbawa? sa biyanan ko po, 5,000 monthly. Kasi
kasi nagbabayad po kasi ng placement fee. Na-fully paid po muna namin yung 200,000. Before po kami nag-start magbigay sa biyanan ko, pinakasal po niya yung kapatid niya. Nagbigay So, po ako ng pera. 5,000 sa benan, tapos siya nagpakasal sa kapatid. Opo, tapos 1 year po ako nagbayad ng motor ng kapatid niya. Nagbibigay ako ng allowance sa kapatid niyang criminology. Binigyan na ng motor, pinaaral, pinakasal pa. Opo, Grabe naman. nagbigay po siya ng 30,000 pesos Sana po. ampunin mo na lang. Sa akin, sir, wala po problema kasi siya po yung nagtatrabaho. Ang gusto ko lang No, po... ma'am, hindi, mali. Maski na siya nagtrabaho. Hindi, ma'am, ang obligasyon niya talaga dapat sa inyong anak. Opo. Hindi ho doon sa kapatid niya. Ang kukunin po natin kung ano lang po narapat talaga Opo, yung para sa bata. wasto para po sa bata po. Kaya nga po kukonsulta tayo sa mga kinukulam. Andiyan po yung mga social worker. Thank you, sir. Kasi yung POA, OWA, may mga connect yan sa mga social workers na para doon tayo konsulta kung ano talaga ang tamang suporta para sa bata given na ganito po yung salary niya sa abroad. Thank you, Right? sir. Kapag hindi, di pakasuhan natin ng bawsi dito. Opo, thank you, sir. Violence against women and children. Madideport po siya Opo, salamat pag po. matigas siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Pag-usapan po natin yung patungkol doon sa suporta po ni Darwin po sa kanyang anak. So ano na ho ba sir ang balita ho sa kanila pong pag-uusap? Sige po. Bali, last dialogue namin is napag-usapan na mag-uusap muna yung mag-asawa without the family ni Dondon at magde-desisyon kung magkano yung maibibigay sa anak nila. Ano ho yung napagkasundo niyo po ni Don Darwin? Sa amin po mag-asawa, ma'am, ibibigay niya na po yung 35,000 sa bata. Yung 25,000 po, savings po ng bata. Then yung 10,000 yun po yung allowance po ng bata. Po, magandang umaga po tayo. Po, ano po ang napagkasundo niyo po ni Don Darwin? Yung talagang karapat dapat sa bata, yun ang huwag ko. Babasahin ko na po itong napagkasunduan. Napagkasunduan sa araw na ito na magbibigay ng sustento ang ama na si Don Darwin Cabuyadaw sa kanyang anak sa halagang 35,000 pesos kada buwan. Sa kabuuang halaga ng 35,000, ang halagang 25,000 pesos ay mapupunta sa savings ng bata at ang natitirang 10,000 pesos ay siyang gagamitin bilang pang-araw-araw na gastusin ng bata. Kapag hindi natupad ang kasunduang ito ay itataas sa korte para sa paghahabla ng kaukulang kaso. Sir Rafi, maraming salamat po. Malaking tulong niyo po sa aming mag-ina. Dahil hindi po dahil sa inyo, sir, hindi po talaga masusolusyonan yung malaki po namin problema ang mag-ina. Nakuha po namin ang tamang sustento para sa anak ko. Maraming salamat po.